po sa lahat. Ako po si Mayan Hugalbot at welcome po sa ating espesyal na programa kung saan natin tatalakayin ang mga estruktura ng pamilihan at kung paano ito nakaka-epekto sa ating buhay bilang mamimili at negosyante. Magandang araw, Mayan Hugalbot. Ako po si Jane Lumunday at sa araw na ito susuriin natin iba't ibang klase ng pamilihan at paano natin ito maaaring magdagdag sa ating pang-araw-araw na pangbuhayan. Makakasama natin ang ating reporter sa field upang magbigay ng informasyon. Magandang araw, Maya Jane. Nandito po ako sa palengke upang ibigay sa inyo ang halimbawa ng Hope Perfect Competition. Sa pamilihang ito, marami nagtitinda ng pare-parehang produkto, kaya ang presyo ng mga bilihin ay nakapatas sa pamilihan at hindi seleksyon ng isang nagbibenta. Halimbawa, ang mga presyo ng mga gulay at pataskito ay hindi kumulado ng isang tindahan kundi kabuuang pamilihan. Dapat mo, balik sa iyo, dali naman. Ako ngayon ay nag-uulat mula sa isang lokal na panindigan na nagtatampo ng monopolistiko kompetisyon sa pamilihan. Marami nag-aalok ng parehong produkto, ngunit may mga pagkakaiba sa serbisyo at branding. Halimbawa, may mga bakery na nag-aalok ng espesyal na tinapay at pastries na hindi matatagpuan sa iba. Ako po ngayon ay nagulat mula sa isang gasolinahan na nagpapakita ng oligopolyo. Sa pamalihang ito, ilang malaking kumpanya lamang ang may kontrol sa presyo ng produkto, kabilang ang gasolina. Magandang gabi sa lahat. Ako si Zarina Bayron. Ako ngayon nagulat mula sa isang coffee shop na nagpakita ng monopolistong kompetisyon kung saan maraming negosyo ang nag-aalok ng pare-parehong produkto tulad ng kape, ngunit may iba't ibang paraan ng pagbebenta at marketing. Ang mga negosyo ay nagiging malikhain at nagsasagawa ng mga promosyon upang makuha ang loyalty ng mga customer. Maraming salamat sa ating mga reporters. Makikita natin na may ibang-ibang uri ng pamilihan na nakakaapekto sa ating mga desisyon bilang mamimili at negosyante. Tama kami. Kung ikaw ay isang mamimili, mahalaga na maging mapanuri at alamin kung anong klase ng pamilihan ang iyong pinabibilangan. Ang tamang desisyon sa pagbili ay nakadepende sa iyong pangangailangan. Kaya't mahalaga rin na maging handa sa mga pagbabago sa presyo at kalidad. Kung ikaw naman ay isang negosyante, mahalaga na makilala ang struktura ng pamilihan kung saan ka nakikisalamuha at pagbigay ng mga serbisyo na nakapagbigay ng halaga sa iyong mga product. Tama, ang pamilihan ay isang dinamiko at patuloy na nagbabago sa sistema. Kaya't kinakailangan nating mag-adjust at magplano ng maayos upang maging matagumpay sa ating mga hakbang, anuman ang uri ng mga pamilihan na kinabibilangan natin. Maraming salamat sa pagtutok sa ating espesyal na programa tungkol sa estruktura ng pamilihan. Ako po si Mayan Hugalbot. At ako po si Jane Lumunday. Hanggang sa muli. At sana'y marami kayong natutunan. Paalam!